May Paris, France. Kasabay pa rin po yan ng pagsisimula ko ngayong linggo nitong Olympic Games 2024. Kasama ho natin si Bombo Leo Briceño, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa May Paris. Magandang tanghali, magandang araw sa inyo dyan, Bombo Leo. Kamusta ho kayo dyan? Kayo po ay, I believe, mahigit isang dekada na pala dyan. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyo ngayon dyan sa May Paris Olympics? Okay, oo nga. Ako halos 12 years kasi dumating ako dito 2012. Ayan. So, at ang pinagkakaabalahan ko ngayon, ko nagpiprint ng mga t-shirts, yung mga ganyan, souvenir items, at mga kung ano-ano pang mga anik-anik. Ayan. So, yun yung pinagkakaabalahan ko rin dito. Okay, sige. Yung pong bentahan ng mga tickets ngayon dyan, kasabay ng pagsisimula ngayong linggo ito, magkano ba yung price range para mas mabigyan natin ng perspective mga kababayan natin dito? Bubulayo. Ay, nako, oo nga, no? Alam nyo, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kabombo, kung gusto nyo pumunta dito sa Paris at manood ng Olympic, then you have to better think twice kasi ang mahal ng ticket. Although sa ngayon, ay hindi naman ganun na nagkakaubusan kasi pwede nang maka-avail ng e-ticket, kumbaga ilalagay lang sa phone apps nyo, no? Ang price range ng ticket sa opening pa lang, sa opening, depende sa kung nasaan ka, kung sa may kumbaga lower back, upper back, o kung saang mga posisyon ka. Sa pagkakaalam ko ay tumataginting na 1,000 o 2,700 euro. Wow. Euro pinag-uusapan lang dito, mga kabombo, hindi pesos. So, kung titignan natin yun, halos nasa 100, tama ba ako? 162,000 opening session pa lang yan. At yan nandun ka sa may pinaka-front, no? So, kaya ganun kamahal ang ticket dito. Opening ceremony pa lang yan. Yung mga pustahan, may mga nangyayari din ba mga pustahan dyan para dun sa mga magkakampiyon? At magkano naman po yung mga betting ads kung sakasakali? Well, actually, ang mga European, they are not into gambling, no? Sa ngayon, wala pa naman akong naririnig tungkol sa mga pustahan at hindi ko ito nakikita sa mga online betting. Kasi usually, mga online betting, mas pinag-uukulan nila yung mga football. Yan, no? So, yun. Pero pagdating sa pustahan sa mga sa Olympic Games, well, maaaring siguro sa mga bansa kagaya ng ewan ko sa ating mga kababayan, hindi ko lang alam, or sa mga ibang countries ang dito, hindi natin alam kung meron sa kanilang ganyang bahagi ng culture nila. Pero usually dito sa Europe, wala akong narinig na ganyang pustahan tungkol sa Olympics. Okay, sige. Bombo Leo, ang ating katandem si Bombo Victor. May mga dagdag na katanungan, Bombo Victor? Bombo Leo, magandang araw po sa iyo dyan. Matanong ko lamang, paano niyo po ba ipagkukumpara yung initial security setup nung huli tayo nagkausap at yung latag naman ng seguridad ngayon dyan ho sa Paris? Oo. Nung time na yun, nung huli tayo nagkausap, medyo maluwag-luwag pa yung security. Although meron ng mga fences, may mga nakabakod na, pero meron pa rin access ng public doon sa halimbawa, kunyari sa may Eiffel Tower. So meron publicly accessible pa rin naman siya nung huli tayo nag-usap. I think that was 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali. So meron pang access ang public sa Trocadero o doon sa view deck ng Eiffel Tower. Pero ngayon, simula nung last week, no? Or tama, exactly 1 week before ng Olympic, ay tahigpit ang security. Nung huli akong pumunta at mapadaan sa may Trocadero o doon sa may malapit sa may Eiffel Tower, meron ng bakod at hindi ka na basta-basta makakalapit, hindi ka na basta-basta makakapasok doon sa Trocadero o doon sa may view deck o kahit man lang sa may fountain ng Eiffel Tower sa may baba niya. At doon sa may vicinity ng Eiffel Tower, hindi lang sa may Trocadero, kundi sa may Champ de Mars, sa side ng Iena. So, lahat yung meron ng bakod. At ang makakapunta lang doon
yung may mga QR code, no, at yung mga residente na malapit dun sa vicinity na yon, provided na meron silang QR code. Yung mga kapulisan ay continue sa kanilang pagronda. Maaring nagkakaroon sila ng dry run para sa quick response anumang maging sitwasyon. Hindi lang mga kapulisan kundi yung mga ambulance, mga bumbero, ikutan sila ng ikutan na kahit wala naman sila pupuntahan, siguro yun nga, nagkakaroon sila ng dry run para sa isang quick response sa isang emergency regardless of traffic condition. So maaaring ganun. And in fact, kaninang umaga nagkaroon ng dry run ulit yung parade doon sa may river ng Seine, and napakahigpit talaga ng security. Hindi ka basta-basta makakapasok na ngayon. Bomboleo, I understand na mahigpit na yung security dyan sa Paris. May mga naitala na bang krimen o karahasan na may kaugnayan pa rin ho dito sa Paris Olympics? Yung tungkol sa may pickpockets, yan ay normal na dito sa France, ano? Actually, doon sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, na may mga kamag-anak or mga kaibigan na pupunta dito sa Paris or mga nagbabalak pa lang pumunta, no? Pinapaalalahanan ko kayo na dito ay mag-ingat kayo sa mga pickpockets. Yung mga katabi nyo, akala nyo turista na kagaya nyo, pero hindi nyo alam na mga pickpockets na rin pala. At yung mga stabbing incident, well, I guess masasabi ko na yan ay mga isolated incidents, kasi kahit man walang Olympics, kahit naman na mga normal na mga araw, nagkakaroon pa rin ng stabbing incident. And particularly ngayon na maaaring magkaroon ng mga ganyan kasi ang France ay openly na sumusupport sa Israel, and alam natin ang sitwasyon sa Israel na 'di ba napakadelikado. So apektado ang France, ang Paris diyan sa nangyayari sa Israel, no? At well, yun nga, ingat-ingat sa mga pickpockets dito. Yan ang regular na nangyayari dito sa ating may mga kababayan din tayong mga nabibiktima ng mga pickpockets, sa totoo lang, kahit na matatagal na rito. Bomboleo, curious lamang po kami, no? Ano po ba itong take ng mga tao dyan sa Paris? Dito ho sa inilaang kalahating milyon na mga contraceptives, particular na itong mga condoms na ipamimigay ho doon sa mga atleta. Okay, well, of course, alam natin na ito ay European culture. Mas liberated sila and mas open sila sa pagdating sa mga ganyang bagay. So para sa kanila, that is just an ordinary thing. And in fact, kahit naman walang Olympics, doon sa may mga metro station o doon sa may mga train station, merong vending machine ng mga condoms. And of course, syempre, nag-iingat lang din naman sila about sa posibleng STD or kung anumang sexually transmitted disease na maaring madala o maaring makahawa sa lahat. But selling or distribution of condom is napaka-normal dito yan sa Europe. Okay, sige. Bomboleo, sa mga susunod na araw, I'm sure muli namin kayong uugnayan dyan. Kasabay pa rin yan ng patuloy natin pagtutok dito nga sa Paris Olympics 2024. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Mga kabombong, ating